And so, magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito po tayo para makapanayam si Mr. Oscar Lihauco, isang dating visual artist sa University of the Philippines Los Baños College of Development Communication. So, ayan. Ilan taon na po kayong artist sa University of the Philippines Los Baños College of Development Communication? Ay, bali ilang taon po kayong naging artist noon? 36 years ako na kaya lang hindi ako doon nag-start sa development communication. Nag-start ako sa FHDO. Ano po yung FHDO is Farm and Home Development. It is a project of the University Extension. It is funded by the Ford Foundation. Doon ako nag-umpisa. Ang trabaho ko doon ay artist. Ako ang gumagawa ng lahat ng mga visuals na ginagamit ng mga technician sa farmers kasi wala pang computer. Noon ang ginagawa ng ng mga technician sa farmers para maiparating yung kanilang mga bagong development ay sa pamagitan ng flip chart, poster at saka slides. So, Yun ang ginagawa ko noon dahil wala pang computer, kinakailangan ng talaga yung skills ng artist para ma-express yung kung ano man ang kanila So, ano ang gamit yung mga materials noon para gawin yung mga posters? Pag ang ginagawa ko yung mga posters, yung poster colors, tempera, mga brushes, pen. Yan ang mga ginagamit ko. So, traditional po lahat yun. Kasi pagdating sa flip chart, kinakailangan kung ano yung actual na, halimbawa, palay. Kung ano yung actual na kulay, kinakailangan mapalabas mo yun. Yun ang may ipakita mo sa farmers. So, parang visual communication tayo. Visual communication. Kasi ang function ng FHDO, yun funded by the Ford Foundation para maibigay sa farmer yung modern technique ng agriculture. So, Sa magitan ng mga technicians. Noon wala pang computer, kaya ang ginagawa namin panila visuals. ang parang pinakapakayo nung organization na yun is ma-modernize ang pag-iisip. Ma-modernize sa mga farmers, sa mga modern technique na na sa magitan man ng International Rice Research Institute. IRI po. IRI, Sa Los Baños. na yun man founded ng Rockefeller Foundation. Yun. So, balik naman po tayo sa inyong personal na question po. What inspired you to pursue naman itong artistic career sa in the field of development communication? Saan ba kayo nagsimula po? Pagkatapos ko ng sa FHDO, yun sa Farm and Home Development, inabsorb ko ng DevCom, Development Communication, kasi yung Farm and Home Development tsaka yung office namin, FHDO, iisa. Ngayon, nung matatapos na yung Ford Foundation, yung sponsorship ng Ford Foundation, inabsorb kami ng Development Communication. Nung ako kunin ng Development Communication, na promote ako, dati illustrator, naging scientific illustrator ang item ko sa Development Communication. Ang ginagawa naman namin doon, yung mga visual na ginagamit sa klase. Sa klase po ng development communication ng course. At isa pa, gawa ng development communication maraming nagre-request doon ng mga ibang mga colleges kapares ng halimbawa botany. Para na meron silang mga visual aid na kinakailangan sa eskwela, sa klase. Nagre-request sila sa DevCom. Yun ang ginagawa namin. Ang ginagawa naman ng DevCom, sa amin ipinapasa yun. Kung ano ang halimbawa kung ano mang colleges doon na nangangailangan ng visuals, kapag sa economics, ganyan, kinakailangan na visual, wala silang artist. Nagre-request sila sa development communication. Kami naman nagpo-provide noon. Kaya ang sineservisan ko lang noon, hindi lang development communication, kundi all colleges na nag-request. Parang all-encompassing yung trabaho. Ano ang pinagkaiba ng pagiging scientific illustrator sa pagiging visual artist sa dun sa una nyo pong pinanggalingan? Simpleng just illustrator ang item ko doon kasi yun parang project lang ng University of Philippines. Ngayon kayo mapapunta sa kumuha ko ng pinakuha ko ng civil service examination. Pumasa ako. Pinromote ako sa scientific illustration. Ibig sabihin ng scientific illustration, ang ginagawa namin, mga scientific na kinakailangan ng lahat ng mga colleges.
Ano yung ginagamit to ng mga professor para... Ginagamit ng mga professor sa Mga kanilang klase. Mm. Kaparehas sa botany, kinakailangan nila yung mga illustration ng kung ano-anong mga ano ng halaman. Dahil kasi wala pong computer noon eh. Kinakailangan meron, ayun ang inirequest na ginagawa namin yun. Yun ang ginagawa ko, dinodrawing ko. Meron naman ako assistant doon, isa. Mm. So, Kasi hindi ko kaya lahat na ano, halimbawa maraming request. Ayun. Bali so parang hati-hati kayo ng project nun sa assistant nyo. Yung assistant ko si Mr. Escobin tsaka si ang halimbawa meron akong assignment na halimbawa request ng halimbawa ibang colleges. Hindi ko kaya pinapasok ko sa kanila. Gano'n. So, parang tulungan na rin yung Kasi kayo bukod pa yung ibang mga estudyante na minsan yung nagpapagawa sa amin ng ayun, mga extra na ilang projects naman yung ginagawa nyo every month? Yung estimate nyo noon. Ang ginagawa nyo every month. Marami kasi depende sa request ng bawat department eh. Halimbawa ang College of Biological Science, meron silang gagawing halimbawa yung project. Kinakailangan ng flip chart, minsan mga 20 pages na flip chart. Ganyan. So, isang project lang yun, 20 pages. Oo, Tapos, pag project marami, hindi lang kaya lang ang dating sa amin, hindi bigla-biglaan. Halimbawa, ngayong linggo to, meron sila request, mga 10 illustration, gagamitin siya ayun, ganyan. Tapos after 2 or 3 weeks, meron na naman sila request. Depende sa pangailangan nila eh. Ngayon, minsan gano'n, ginagawa namin, may dadating ng mga request, galing man may botany, re-request sa DepCo. Ngayon, ipinapasokan doon sa assistant ko, si Mr. Escobin. Gano'n. Pero ano naman, aside dun sa mga commissions sa inyo, yung mga projects na para sa mga classes, ano yung mga parang developmental issues na tinatakil ng mga ginagawa nyo? Ano yung mga issues or mga topic ng mga ginagawa nyo? Katulad sa development communication, marami silang mga yung mga topic na kinakailangan ng mga yung mga organizational chart, gano'n, organizational chart. Tapos yung hindi masyado sa DepCom, hindi masyado ang visual na ginagawa namin. Ang marami sa ibang department kapares ng botany, biological science. Kasi yan ang mga nangangailangan marami service. Tsaka yung tinatawag na agronomy. Agronomy. Yan. Kasi yan ang palbasa yan ang tinuturing mga tungkol sa plants, yung mga ganyan. Marami silang mga pinagagawang mga visuals. Ano ba yun? Pag dumating yung project sa inyo, magko-conceptualize po muna ba kayo or diretso na kayo gawa ng chart, ng organizational chart, or magko-conceptualize muna kayo ng mga assistants nyo? Magko-conceptualize muna kami. Halimbawa, nakalagay dun sa instruction kinakailangan na, meron naman instruction Halimbawa, magdodrawing ka ng isang halaman. Ipakikita mo doon yung mga parts na different parts ng kung ano mga ay di yun ang gagawin mo. Kalimitan naman mayroong references. Hindi mo naman may references yun. May references yun. Kaya lang yung references minsan hindi maganda ang pagkagawa, hindi malinaw. Yun ang ini-improve namin. Parang mga visual pegs gano'n. At nga halimbawa yung binadala sa picture si mga faded ang mga kulay, di ba ay sasabihin mo pwede Mr. Leo ko na yung gawin yung greenish masyado kasi hindi makikita ng estudyante. Ganon. Parang kaya, minsan, meron dinadala sa amin mga slide na isa namin ginagawang reference. May mga reference kayo. Kasi mga scientific yun mahalaga ang every parts niya, kaya kanaka may reference, hindi basta drawing. Bali, ilang linggo or ilang araw nyo ginagawa ang isang project nun? Depende sa volume ng merong illustration na halimbawa mga scientific na matagal gawin yon kasi kinakailangan in detail. In detail talaga. In detail kasi yun ang number ng mga professor Yung may paliwanag sa estudyante, yung mga detail ng bawat anong tinuturuan, yung mga plants, yung gano'n. Kaya kailangan pag gagawa mo noon in detail din. Ano naman yung advantage ng being a development communication artist back then, saka ano naman yung disadvantage or mga disadvantages? Ano yung parang benefits ng being a development communication artist, saka ano naman yung disadvantages? Ang advantage ng
noong ikay artist development communication, at least nakakakuha ng mga pointers sa kanila dahil yung instructional yan eh. At least habang ginagawa mo yun, marami ka rin natututunan tungkol sa ano ng DevCom. Kasi mga instructional materials yun eh. Na mo sa isip mo yung mga tinuturo nila sa DevCom, napapapunta sa isip mo rin yun. Kuha ng ano, kaysa doon sa ano, yun namang ibang ano, kung pag hindi instructional, wala kang maano doon, kundi yung talent mo, maibuhos mo doon sa ginagawa mo. Pero yung ginagawa mo sa DevCom, Development Communication, bukod sa ginagawa mo, meron ka rin natututunan doon. Parang gano'n. Ano yung natututunan nyo na yun? Ano? Tungkol sa mga ano, yung tungkol sa ano ng Development Communication, yung kung paano sa pagkita ng communication ni ma-relate mo sa isang tao yung gusto mo sabihin, ganyan, kung ano, kung malaking bagay ang communication eh. Yan ang pinaka-ano eh. Communication. Ano naman yung disadvantages? Yung parang medyo Disadvantages. hindi maganda nung na-experience na. Well, wala akong na disadvantage na doon sa development communication. Ngayon, ang disadvantages lang na ano ko diyan, hindi doon sa ano ng development communication, kundi doon sa yung minsan yung sobrang dami mong trabaho, halimbawa ganun. Parang minsan na ano ka na ano isip mo kasi minsan maraming rush. Ganyan. Na-overwhelm na. Oo. Maraming rush na ano, pagkatapos meron pa ibang department na magre-request ng gano'n ano, ay may mga timetable yan. Kung gagamitin sa instructional gagamitin sa klase. Ayun, doon ka na pressurize gano'n. Gano'n ang ano niyan, yun lang. Pero yung ano, wala akong ano sa development communication. Kung ba yung workload lang o yung nararamdaman nyo na mahirap na? Oo, yun lang, yung workload. Dahil minsan na ano yung talagang heavy ang ano, request. So estimate nyo, ano yung ganong karami? Yung estimate nyo lang, yung projects every month. Ng development communication. Na dumadating sa inyo na gagawin nyo. Siguro at least Estimate, rough estimate lang po. mga flip chart siguro hanggang mga 20 pieces. 20 pieces a month. So marami rin halos Oo, isa. pagkatapos iba pa yung mga minsan yung mga illustration na ni-request ng mga estudyante. Isa meron din nire-request ng mga estudyante. Kasi sa development communication, walang masyadong illustration na ginagawa kami. Kalimitan mga flip chart na letterings ganyan ano. Hindi ka para sa ibang department sa botany ka para sa ano, talaga mga illustration. Illustration talaga ang ginagawa. Agronomy ganyan, mga illustration talaga na ano ang ginagawa. Kasi nga wala pang computer noon eh. Ano naman, tell us, pati yung nakikinig ngayon, kung ano yung project na you consider as your personal favorite na nagawa nyo sa development communication on. Sa development communication. At paki-explain na rin po kung bakit siya personal favorite nyo na ginawa. Ano ba ang ginawa namin dyan na medyo Natuwa kayo or whatever? exhibit. Exhibit, Exhibit. Kasi nagkaroon ng exhibit sa ang DevCom. Ngayon, kailangan maganda ang presentation mo. Ngayon, nag-meeting kami nung mga artist tsaka ang gusto nun si Dr. Hamias gano'n ang gusto niya maipakita yung ano ng development communication kung ano mga function kasi yung parang ano tawag dito, parang flip chart yung yung representation Ngayon, di yung pinag-isipan namin ngayon, ang namin, kung paano may ipipresent yun na different colors sa isang panel. Hindi ngayon, nag-meeting sila, di kanya-kanya suggestion, gusto nung ibang nung si Dr. Flores, si Dr. Ramos, gano'n. Ngayon, di sabi kaya ba yung gawin? Ay susubukan natin kasi depende sa sa mga materials na gagamitin at saka yung OGs na kung ano ang gusto nila. Di ngayon, ginawa namin, i-display namin yon. Ayun, nagustuhan ng kaya yung parang isang memorable sa amin yung pagkagawa namin ng exhibit. Ganun. Yung mga umatendo dun sa exhibit, mga May mga foreigner din. mga foreigner din. Foreigner din. Mga local tsaka foreigner. Kasi parang field day yun eh. Field day ng University of the Philippines kasi lahat ng mga colleges meron silang kanya-kanyang exhibit. Ay ngayon yung sa amin, yun ang aming exhibit na sa DevCom. Ano naman po yung yung
pinaka-challenging na ginawa nyo? Yun, personal favorite nyo, exhibit. Ano naman yung pinaka-challenging na parang trabaho na talagang ginampanan nyo noon as Sa- DevCom artist? Ang maraming ano kasi ang ano diyan, ang ano sa DevCom, meron diyan may oras na rasi. Yung halimbawa dadating sa yung isang instructor. Mr. Loco, pwede bang i-request ito? Kailangan ko na kasi kailangan sa klase ganyan. Meron ano. Eh di siyempre, halimbawa may iba kang ginagawa. Eh uunahin mo yun kasi kinakailangan ng ano, gagawin mo yun. Minsan may lalapit siya halimbawa si Dr. Stewart nung nandun pa. Sabi nun ni Oka, Mr. Loco, ano, arresto, kinakailangan ko ito bukas kasi meron akong meeting, ganyan. Ganon ang mga ano doon. Kaya, kumbaga sa ano, lagi kang prepare doon kasi anytime, in case na may lumapit yung instructor para mag-request ng ang gagawin din sa klase, always ready ka. Ganon ang ano, yun ang very challenging na ano. Wow. Hindi pwede yun yung tatanga-tanga ka na kung kailan yung ano, hindi mo malaman ng gagawin mo. Kailangan always ready ka. In case na dumating ang instructor o kaya no, sabi Mr. Loco, kailangan ko to sa klase. Gawa ng ano, kailangan always prepared ka. Kung ano, gano'n ang ano doon. Saka Yun ang parang challenge. ano, para pong laging dapat flexible ka na artist kasi Oo. baka may ibigay sa'yo na hindi mo kaya. Oo. So dapat talagang... Dapat alam mo lahat ng mga ano, yung kaliwat kanan. Gamay mo. Oo. Diba, sinabi siya, Mr. Loco, flip chart ang gusto ko dyan. Kailangan alam mo kung paano ano ng flip chart. Yung lahat ng mga ano. Ano ba bang specialty nyo na ano, na medium sa pag-paint or pag-illustrate or pag Ako yung marami akong ano medium eh. Pagdating sa halimbawa ay yung mga flip chart ang ginagawa ko, mga tempera colors, ayan, mga poster colors, yun ang mga ginagamit ko. Pagdating naman sa halimbawa ko gumawa ng portrait, yung ano, dalawang klase ginamit ko, oil at pastel. At saka charcoal pencil. Pagdating sa painting, halimbawa marami akong painting na ano eh, kasi marami akong painting na napa-abroad din eh. Ang ginagamit ko oil painting. Oil painting. Kaya kapares yung nakadisplay dyan sa atin, yung mga oil yan eh. Oil painting yan. Yung nakakita mo ng retrato na yung India na babae na maganda, charcoal pencil yun. Yung charcoal pencil, madaling gawin nyo kasi wala kang pencil lang na ano, pwede mong iskisa. Ang mahirap yung mga poster color at saka yung oil paint kasi marami kang pagmimixin doon eh. Yun ang ano. Pero ano yung pinaka malimit yung gamitin dun sa lahat? Ang pinakamalimit na tempera colors. Tempera colors. Oo. Kasi yun ang ginagamit sa mga poster eh. Kasi pagdating sa farmers, yung mga ba, meron kang ipakikita no, kinakailangan colorful para ma-attract sila. Kasi pag black and white lang, hindi ka ano. Kaya yung mga technician sa amin, halimbawa may paggagawa, halimbawa ano, pinududurain sa amin yung ang colory ang colory matingkad. Para at least attractive sa sa audience. So may mga yung mga factors pala kayo kino-consider na gano'n. Oo, Dapat mayroong mga makulay. factors. Ano pa yung mga parang gano'n sa na parang dapat sinusukat bago ipakita sa target audience. Ayan. Kulay, ano pa kaya? Ang number one diyan, ang kinakailangan ma-determine mo anong klase audience mo. Kasi pag ang mga farmers hindi na kinakailangan ng masyadong elaboration. Kasi hindi sila masyadong basta't makita lang. Pero ang Hindi mo pag-audience mo, palabas pag ang audience mo mga diklase, mga estudyante, mga hindi pwede doon ng basta-basta illustration. Kailangan doon papag-aralan mo yung ano bang attractive na kulay para maano sila, gano'n. Kasi ang illustration, hindi basta, depende sa audience mo sa yung appreciation ng depende roon. Ano bang mga klase pang audience ang parang nag-cater ang inyong mga artworks bukod sa mga magsasaka at saka mga students? Farmers, tsaka yung mga trainees namin galing sa iba-ibang mayroong Pakistani, merong Indian, merong marami mga scholars na mga ang mga naging kaibigan ko diyan mga si Christian Bogblobe si Christian Bogblobe Africa. Pagkatapos si Ayonatan Leiluwa dito sa Samoa, Western Samoa. Si Seru, panay dito sa Middle East, Pagkatapos dito sa India, si Mahatnar. Pagkatapos sa Thailand, marami akong hindi ko na matanda ibang pangalan eh.
ang pangalan mo si Khalil. Pinuha ko kay Khalil Al-Sahabi na tiga Yemen. Yung mga naging kaibigan ko yan eh. Yan, mga scholar yan sa, sa DevCom. Mga naging, nag-intimate ko yan. Mga Nakakausap niyo po ba sila minsan na natanong niyo kung ano ang parang present state ng development communication sa bansa nila? Natanong ko rin sila ngayon, sa kanila, hindi pa masyadong development communication. Anong mga taon yan? Siguro yung mga, ano bang taon yun, mga siguro mga nasa 1980s yata, 80s. Oh. Kasi sa kanila, katulad sa Yemen, hindi pa masyadong advanced kaya siya pinadala dito para para siyang magbubukas doon sa kanila ng development communication. Parang siyang yun ang iba kapag sila Seru, sa kanila hindi pa rin masyadong development communication. Kasi ang development communication yan ang bagong ng University of the Philippines sa College of Agriculture. Bagong yung development communication. Bagong tatag na college yan. Kumbaga, isa sa pioneers ang Pilipinas. Isang at least sa Asia. dito sa development communication. Ay ang mga diyan, ang mga faculty diyan, halos mga panay PhD galing nag-aral sa Amerika. Walang panay PhD galing state. Ang panay scholar. Kaya dito ang puntahan kaya dito ang puntahan yung foreign students, foreign scholars, foreign kasi advanced ang at least yung pagtuturo ng advanced ang pagtuturo. dito. Maraming estudyante foreigner diyan sa So, nabanggit naman natin yung development communication. Ano naman yung tingin yung talagang importansya ng mga visual artists sa development communication? Napaka-importante ng visual artist kasi wala pa nga computer noon eh. Paano may express ng isang instructor ang kanyang kung walang visuals? Kasi ang laking bagay ng visuals eh. Ngayon, hindi pwedeng sulat ka lang ng sulat na ganyan. Kailangan merong visualization na visualization. Yun ang ginagawa namin. Kasi ngayon, wala pa ng computer, wala pang ang kinakailangan maipakita sa estudyante kung ano gusto nila ipakita sa pagitan ng flip chart, illustration, yun ang ginagawa namin. Yun ang kahalagahan ng Noon dahil Kasi ngayon puro PowerPoints, mga slides mga slides na Pero yung mga slide, gumagamit din pa pero by illustration, dinodraw na tapos kinukuna na saka pinakikita sa Kaya nga nung huling mga huling taon ko na sa development communication, nag-meeting sila kasi napakarami kong ginawa doon ng mga illustration na scientific, tsaka nag-meeting sila yung mga ibang colleges na nila ang daming nagong kaya na-promote ako noon. Ang naging designation ko noon hanggang sa ako magretiro, scientific specialist. A scientific specialist. Scientific illustrator specialist. Yun ang huling item ko doon hanggang sa akin mag-retire. Ano ang pinagkaiba nun sa unang position niya? Yung illustrator, simple lang yun. Yun palbasi project lang yun. Illustrator lang ang gumagawa ka ng mga picture. Pagkatapos, sumunod scientific illustrator kasi gumagawa ko ng mga scientific illustration sa ibang department para sa botanist, mga scientific illustration. Kaya naging scientific. Ngayon, pagdating doon sa huli na, naging iba ng aking designation. Yun ang pinakapanan creative art specialist pala. Creative art. Creative art specialist. Yun ang huli kong designation. So from scientific illustrator to creative illustrator arts. To scientific illustrator to creative specialist. Creative art specialist. Creative art specialist. Saan po kayo pinaka-nagtagal doon? Sa creative art specialist. Ilan taon po kayo doon sa creative art? At least siguro mga 10 years. 10 years po kayo. Hindi lang, baka mga 15. Kasi 36 years ako sa UP. Yung project namin sa Farm and Home Development sa una-una, 10 years yata yun. Pagkatapos sa DevCom, sa DevCom matagal. Matagal sa DevCom. Kasi yun ang nag-absorb sa amin project eh. Yun ang kaya nga naging sila Dr. Flor, sila Jess Flor, sila may retrato ko doon yung lahat ng nakita mo na may retrato ko doon yung kasama ko lahat ng staffers sila Jess Flor, sila sa DevCom, pakikita ko sa iyo. Ayun, yung
Ayun, nasabi nyo nga na development communication, kumbaga, parang una tayo sa Asia, or Oo. tayo yung mga pioneers sa Asia nitong field na to. Ano naman tingin nyo yung mga issues na hinaharap ng mga DevCom artists dati, pati ngayon, tingin nyo? Personal lang yun na reflection. Yung hinarap. Ngayon, Mga problema, mga issues, mga ganyan. Kasi mga ngayon, challenges na hinaharap. sa tinitingin ko ngayon, mas marami kami problema nung kaysa sa artist ngayon. Oo. Kasi nung araw nga, sinasabi siya, walang computer. Almost artisan gumagawa ng lahat ng visuals na ginagamit ng development commission. Ngayon, may computer na. Ang artist ngayon, hindi na wala na masyadong ginagawa ng panay computerized na. Kaya mas mahirap ang naging papel namin noon, nung mga years na yun, kaysa sa ngayon. Ngayon nga, ang alam kong artist na lang sa DevCom isa na lang eh. Dati noon, 3 kami. 2 yung assistant ko, ako ang senior. 3 kami kasi maraming ngayon, isa na lang. Kasi ngayon, computerized na eh. Kaya kung i-analyze mo, mas mahirap ang naging trabaho namin nung kaysa sa ngayon. Mas mahirap. Mas mahirap. Ah. Bukod pa doon sa marami pang mga estudyante na nagpupunta sa amin, nagpapagawa ng kanilang mga thesis sa akin. Yung gano'n. Kumbaga, mas mabigat ang workload nyo kasi nga Mas may good traditional, workload ko kasi artist na lahat ng gumagawa ng visuals eh. Hindi ka pa siya computerized. Kung mayroon mang artist na siya, ilan na lang. Ilan na lang ang So, ilang taon ho kayo ulit naging DevCom artist? 36 years. 36. Give or take. 30 years sa buong University of the Philippines. Included sa Farm and Home Development Office and DevCom. All in all, 36 years. Ngayon, hindi ko lang ma-determine kung how many years ako sa DevCom, pero mas matagal doon kaysa sa FHDO. Mas marami. Yun ang Ano naman ho yung kumbaga, parang seasoned talagang veteran kayo talaga sa field ng development communication, specifically of course, sa visual arts. Ano naman ho yung mabibigay nyo na tips para sa mga aspiring DevCom artists, or at least kahit yung mga presently mga development communication artists? Ano yung mga tips na mabibigay nyo? Well, ang may bibigay ko, sa bagay, hindi ko na maibibigay na lahat yung kasi nga, mayroon ng computerized na nga ngayon eh. Ang may bibigay kong payo sa mga kung mayroon mga ngayon, yung dedication sa trabaho mo. Kasi importante yung artwork eh. Kasi yan ang pag nakita ng audience kung anong visual, yan ang tumatanim sa isip eh. Kaya kailangan, as an artist, kinakailangan kung ano yung kinakailangan makita ng audience, yun ang kinakailangan mo. Kaya ang artist, hindi naman basta artist, hindi naman basta mag-drawing ka lang ng ganyan. Maraming mga yan. Depende sa mga audiences yan eh. Depende sa mga audiences yan. So, ilang taon na po kayong retirado ngayon? Kailan po ba kayo nag-retired? Ano po wala yung huli yung nagawang commissioned artwork, kung natandaan nyo na? Pertaining of course to the field of development communication. Yung huli na mga slides. Mga slides about Slides about yung ng development communication, yung si Dr. Hamas kasi ang aming noon eh. Siya nakakaalam noon yung mga procedure na ginagamit nila sa through slides hindi ko na matandaan yung iba, ang dami kasi. Ang in-charge kasi si Dr. Hamas kasi wala na si Dr. Forrest, si Dr. Stewart. Ngayon, yung mga slide na ginagawa namin, yun ang pinipresent nila sa klase. Di ba? Kalimitan ng mga ginagawa namin doon, mga wordings. Yung mga nilalagyan lang namin ng konting illustration para at least ma-break yung Ganon. Tsaka by adding some colors. Ganon Anong year po ba kayo nag-retired? Bali at the age of 62 nung ako mag-retire eh. Hindi ko yun. Age of 62 kasi noon ayaw kong pag-retire ng mga kasama ko. Lalo na si yung boss namin. Sabi, hintay mo na 65. Sabi ko, yung parang hirap na ako kasi 36 years na ako sa dito sa UP, parang ako. Parang hirap na ako ngayon. Sabi ko, kung ako magre-retire ng 62, pareho rin ang benefits na makukuha ko. After 5 years, may pension ako. Kung mag-iintay ako ng 65, di bago ako magka-pension, 17 ako.
kung halimbawa buhay ka pa. Ngayon kung magre-retire ako ng 62, at least 5 years, 68, may pension ako. Ay ayaw kong pag-retire ng makasama ko. Sabi sa akin ako, malulungkot kami dito kasi ang tagal ng pagsasama natin dito, mga ano. Sabi ko talagang ganyan walang magagawa. Ayun, doon ako kaya ako mag-retire, nalungkot din yung mga kasamahan ko doon. Kaya hanggang sa oras na, minsan tinatawagan ako ng mga pinapupunta ko doon. Yung isang beses tumawag sa akin, akala ko sila yung mga kasama ko. Sabi, Parso ka, pumunta ka naman dito. Ang tagal na tayo hindi nakikita. Kaya mo siya, pupunta ko dyan. Kasi matagal din ang pinagsamahan namin ng mga kasama ko. 36 years. So, ang tagal nyo talaga sa sa tagal nyo lang talagang halos lahat ng type ng project ng development communication. Tsaka hindi lang development communication, halos yung mga colleges doon, kasi sa amin nire-request. Sa amin nire-request yan lahat ng mga scientific illustration, mga Kapareho nung isa kong ginawa sa ang Elanco company, pesticide yun pesticides. Excuse me. Meron silang ginagawang project na yung weedicides nila, yun nila ang kinontak nila yung photographer ng area, si Mr. Bito Ong Leo. Sabi, pwede mo ba kami igawa ng film na may pakikita namin yung aming produkto na kung paano nagiging effective sa palay. Ang gusto nila yung isasabog mo yung kanilang weedicides. Ipakikita mo na gumaganyan ng palay, yung lumalaking ganyan palay. May katabing weeds. Lumalaki ang palay, namamatay naman yung weeds. Ngayon, sabi sa akin kinontak ako ni Mr. Ong Leo, sabi sa Mr. Leo ko, meron akong project. Ngayon, hindi ko malaman kung paano ko magagawa. Sige, bakit yan? Busy rin ako sa DevCom Sige na, pagtulungan natin. Totally malaking project to. Sige, ano ba yun? Tungkol nga doon sa gagawin paano natin ba Sige, kung matagal yan, kasi wala pang computer Kailangan ko, mag-i-illustrate ako na mag-i-illustrate. Ngayon, shot yan hanggang sa Sabi sa kanya, ang gawin natin dito ka na muna sa ere. Sabi ko, hindi pwede. Sa DevCom, hindi, ganito ang gawin natin. Ito yung Sabbath Linggo. Punta ka rito sa ere, dito natin gagawin. Sabi ko, sige. Ngayon, magmi-meeting muna tayo nung head ng Elanco sa Kaya nag-meeting kami sa Manila. Ayun, di gano'n nga sabi. Ngayon, may timetable. Ang gusto 1 month, tapos yung sabi namin, disisikapin namin. Kaya ginawa namin nahirapan ako kasi nasa loob kami ng dark room. Mag-illustrate muna ako ba yung panangin Shot na shot si Mr. Ong Leo. Hanggang sa Pagkatapos, ipakikita mo yung weeds na ganyan. Unti-unting sa rewind siya unti-unting malalanta, mamamatay na ganyan. Ang tagal bago namin nagawa yun. At tapos yung pag-spread na ganyan ng weedicides, ang ginawa ni kumuha siya ng mga iba-ibang bilog-bilog na ganyang isa niyang inukunan para alam mo, nung pinreview namin sa Pilipinas Hotel, doon kasi nung araw yung tuwan-tuwa yung nagustuhan. Kaya tuwan-tuwa rin si Mr. Ong Leo. Yung malaki rin ng binibihad siya doon. Kaya si Mr. Ong Leo, nung nandun siya, pare-produce sa atin nung nasa Marami akong naging contact daw na kumbaga sa DevCom, marami akong naging experience na outside DevCom na sa pamagitan DevCom. So, parang naging expose ako doon sa ibang mga proyekto, mga project through DevCom. Dahil ang DevCom sikat noon ang DevCom gawa ng marami ng Ngayon, para sa yung mga gumrad sa DevCom, after graduation, napapasok sila sa mga magagandang trabaho, halimbawa para sa mga ngayon, meron sila ipoproduce na halimbawa mga pamphlets na tungkol sa kanila kinakailangan illustration. Ako kinokontak nila dahil kilala nila ako nasa DevCom. Pupunta sila, Mr. Leo ko, baka naman pwedeng magpagawa. Okay. Basta iyon. Maraming project akong nahawakan na outside DevCom, pero through DevCom ang
ang kumbaga sa ano, doon nang galing sa DepCom. Saka nakakatuwa rin yun kasi yung kung hindi man mismong college yung nagko-commission sa inyo, connected pa rin sa development Connected yun sa communication development communication kasi Kumbaga, panay-graduate hindi naman siya, hindi naman panay-graduate ibig sa sabihin na development college. communication. Kasi yung tema ng mga ginagawa nyo, Oo. pertaining pa rin sa sa Oo. agriculture, Oo. di ba, sa informing At saka hindi lang yun, the public, yung ibang mga colleges, kapares ng mga botany, may gumradi doon, nagtatrabaho na si Mano, kinakailangan ako pa rin na kinukontak. Katunan nga yung gobernador ngayon si Ramil Hernandez. Kilala ko niya kasi napunta yan mismo sa opisina ko, nagpagawa sa akin ng, kasi komandatong pasyal muna sa Kalambayan eh. Nagpagawa yung mga poster na yung kinakailangan niya, no, wala nung ako kinontak niya, ginawa ko pa ng mga poster yan, kaya ako kilala niya eh. Mabait yan si Ramil Hernandez. Yun ang mga sa Puted, marami akong naging experience sa DevCom na true DevCom ang dahilan. Ganoon. Saka related pa rin po sa DevCom. Related siya, no. Oh. Yun ang... Ngayon, parang nagawa nyo na ho lahat nung sa career nyo. Ano naman yung parang project na sana nagawa nyo pero hindi nyo nagawa nung tenure nyo sa College of Development Community? Ano sana yung parang pinapangarap yung or dream project kumbaga na parang hindi kayo nabigyan ng opportunity para gawin or i-realize? Ang target ko nung hindi pa ako, wala pa ako sa DevCom, mag-illustrator sa mga comics kasi noon sikat na sikat ng comics eh. Ay ngayon, hindi naman tapat yun, gagawin na paano nga ako sa DevCom, ay mas nagpapasalam talaga dahil mas malaki ang natutunan ko sa DevCom kaysa kung ako dyan nila sa mga comics na ganyan. Kasi sa DevCom, marami akong nakontak ng mga iba-ibang tao, marami akong tsaka different colleges ang napagsilbihan ko. Hindi ka pares sa kung halimbawa diyan ka lang sa mga comics na hanggang diyan ka na lang. Ay dito sa University of the Philippines, bukod sa DevCom, marami akong mga colleges na kilala akong natulungan ko rin. So ayun, comics ho yung gusto niya. Pero were you able to do a comic book or parang comic style artwork nung nasa DevCom na kayo? Nakagawa na kayo na parang comics? Meron din akong ginawa kasi ang kapares nung nasa farm and home development, ang isang project ng mga technician doon, kasi mga farmers yan ay noon yung uso comics. Gumawa silang istorya tungkol sa modernong agriculture, sa pag-ita ng comics style. Ayun, gumawa ko noon. Gumawa siya ng script, tapos siya ko, sige, okay lang, 40 ko yung comics eh. Ang gumawa kami ng illustration by farmers na nagsasaka, hindi siya kumikita-kita ng maganda. Ngayon, ang ginawa niya, may nag-advise sa kanya, gumamit ka nitong ganitong fertilizer ganyan. Ayun, umamin siya ng marami. True comics. Eh, nagawa nyo rin ho. Nagawa ko yun. Gusto nyo gawin dati. Nagawa ko rin yun. Kaya lang, limited. Limited. Hindi panay ganon. Pero isa yon sa naging, maraming naging dyan sa maraming experience akong... Pero in terms of yung, for example, yung target audience, ano yung parang, sana nagawan nyo sila ng project na sila yung target audience na hindi nyo nagawan? For example, nagawan nyo yung mga magsasaka, yung mga estudyante. Ano naman yung target audience na sana nagawan nyo sila ng parang project na hindi nyo nagawan? Na sana nagawan nyo, parang naisip. Wala akong maisip na, halos accomplish lahat eh. Kasi yung mga scholar na tiga-ibang bansa dyan, yung mga nagpapagawa sa akin ng kanilang mga thesis ng kanilang project, nagawa ko naman lahat yun eh. Nagawa ko lahat yun. Naging, kaya nga yung marami akong kilala mga foreigner na hanggang ngayon kasi natulungan ko sila eh. Yung kanilang mga project, yung kanilang mga thesis, nagawa ko ng ayos. Kaya at least kumbaga fulfilled yung lahat ng wala naman akong nabigong doon. Talagang kumbaga lahat Accomplish ko yung lahat na lumalapit sa akin, na-accomplish ko lahat ng So, talagang halos lahat na-handle nyo na at least na-handle ko in terms of parang DevCom projects. Maging doon sa department namin, kasi hindi pwedeng merong kaibibitin trabaho sa lalo sa mga ganyang instructional materials. Kasi nakagawa na kayong posters, tapos exhibit, mga animation, nakagawa pa kayong animation doon sa sinabi nyo kanina, di ba? So, para talagang halos lahat ng types ng artists nagawa nyo through development communication. Lahat ng mga artwork na kailangan na pagdaanan ko. Ano naman para sa inyo, personal opinion, ano naman para sa inyo yung pinaka parang essence or significance ng development communication as a whole? Para sa inyo, sa experience very significant. ng pagtatrabaho Very doon. significant. Kaya at least sa pangitan ng DevCom,
marami akong natutunan, marami akong na-experience. Higit sa lahat, marami akong nakilala mga foreigner na nakakasalamuha akong ganyan. Nagkabidahan kami na iano niya yung kanilang buhay, yung nag-share kami ng experience. Ayun, maraming mga pangyayari na bukod sa marami akong natutunan sa development community, marami pa akong nakasalamuha, tiga ibang mga ibang bansa mga score na naging intimate sa akin. So, how about significance and development communication sa buong mundo or in relation sa mundo? Very significant. Kasi importante ang development communication eh. Kasi ang communication, yan ang pinakaano ng sa pang-it ng communication, nagkakaintindihan lahat ng mga ng lahat ng tao. Ngayon, sa modern communication, maraming mga technique ngayon na nung araw, kailangan para makapag-communication, maraming mga para ngayon, napaka ng communication ngayon. Tapos tsaka ang development communication, marami silang mga bagong mga dinidevelop na through communication maraming mga development sila na hindi ko na lang matandaan yung ibang kasi at least pag halimbawa gumagawa ako ng flip chart, sa dami na nalilimutan ko na yung mga ginagawa ko kasi iba-iba Sobrang dahil parang blur na lang. Diba? Iba-iba ang mga marami pang mga term na hindi ko maintindihan doon sa mga mga yan si Dr. Flor, yan si Jess Flor, yan matagal sa development communication yan. Bago hindi pa PhD nandoon na yun Doon na nag-PhD yan Yung mga parang kumbaga yung mga founders ng DevCom sila ang mga Dr. founders Maslog. ang mga founders ng DevCom na inabutan ko na yun talaga si Dr. Flores, si Dr. Hamias, si Dr. Nora Cabral, si Dr. Stewart, yan ang mga founder ng development communication. Ngayon, pagbasa yung matanda, mga retire na, pumalit sa kanila yung mga yung mga sumunod sa kanila. Pero sila yung parang sila yung nakasabay nyo sila mga nakasabay ko noon. So naabutan nyo ang DevCom na parang at its infancy pa lang, naabutan nyo siya na nagsisimula pa lang ang DevCom. Hindi or naman established na ang DevCom noon. Established na. Kasi established na kasi yung building ng malaki, yung inano namin sa DevCom na yun, pinagawa ng University of the Philippines sa DevCom Doon kayo nasa FHDO, parang nakikisir lang kami doon. Kasi maliit pang project yun, O kaya nung matapos yung inabsorb kami ng DevCom. Inabsorb kami. Ayun, so, tawag dito. Parang kumbaga, nagawa nyo na nga yun, parang lahat halos. Ngayong retired na po kayo, ngayong nandito na, nasa bahay po kayo. Tingin nyo po, pag may, kunyari, kumontak sa inyo one day na may gagawin tayong project, do you think you can still parang perform at a level na kapareho nung kabataan nyo as a DevCom artist? Or do you think you're willing pa rin na gumawa? In the name of DevCom? Or Because nasa blood yan Nasa blood yan Basta related sa art at saka nasa blood yan Okay, kaya ko pa. Kaya ko pa kasi hindi naman niya kapares na carpentry na ikaw yung nag-retire sa pagka-carpentry, merong kumukuha siya ng carpentry hindi mo na kaya kasi iba ang niyan Pero ang artist, ang DevCom, miski ganitong edad ka na, kaya mo pa. Kaya mo pa kasi hindi naman nabigat na trabaho. Ang kailangan diyan yung talent mo talaga ang Tsaka yung Ngayon naman kayo traditional visual artist kayo talaga. Ang gamit niyo is traditional tools, traditional medium. So tingin nyo in 10 to 20 years or at least 10 to 15 years, tingin nyo yung mga traditional artists, do you think they still have a place sa development communication? Or eto na kasi yung mga computer trained na mga palagay ko magpe-paid na ang magpe-paid na ba? Kasi na ang computer Nagpapasalamat nga ako nun dahil nung nandun ako wala pang computer. At least nagamit ko yung talent ko. Yung lahat ng talent ko nagamit ko sa ng communication. Napakinabangan ng communication yung talent ko, yung sa Ngayon, ang artist limited na kasi ngayon gawa ng computer. Siguro kung ngayon ako nagtrabaho doon, tsaka limitado na, hindi na iba na ang ng computer ngayon malaki na sakop. Malaki na sakop. Palabas wala. Talagang almost ako ang gumagawa ng mga visuals na ginagamit nila.
Ngayon, nung stint nyo po sa DevCom, or hindi naman natin masasabing stint kasi matagal kayo doon, na-meet nyo po ba kahit isa dun sa mga naging target audience nyo na parang, ito pala sila, yung ginawa ko palang poster, whatever, ito pala yung, sila pala yung magko-consume ng poster ko. Parang may na-meet ba kayo? For example, mga magsasaka, na-meet nyo ba? Or na ginawan nyo ng posters? Or nakita nyo at least, sila pala yung ginagawan ko ng artworks. Hindi ko na masyadong na ano kasi ang project namin kapares ng mga magsasaka, ang project namin nalalayo Santa Maria, Santa Maria, malayo. Laguna, kaya Mabitak, yung second district. Yun din narjit ng mga technician eh. Kaya at least kaya lang kami pupunta doon pag may field day yung aming opisina na tuturo pa. Doon lang kami pumupunta. Kaya pagkatapos noon, hindi na namin nakokontak yung mga farmers. Ang technician na lang ang nakakakontak doon, yung mga naka-assign na technicians. Pero Kaya- nakita nyo sila pala nung nagpunta? Oo, nakita. Katunayan nga pag may field day, ang daming ang daming mga taga-UP na siyempre yung ng representative ng FHDO at saka yung Ford Foundation nandoon tinuturo. May mga nga parang peste kasi field day. Pinakikita doon yung ani ng mga sasaka pagkatapos may mga konting handaan, kainan, ganyan. Binibigyan ng lecture yung mga magsasaka ng mga technician. Ayun. Nandun kayo na? Oo, Nakita isinasama ko kasi as a team, yung FHDO, technician, tsaka yung magkakasama kami pag kami lumalabas. Kaya ang project namin Santa Maria, Mabitak. Yan, Santa Cruz. Second district, kasi dyan maraming rice field eh. mga rice field. Maraming mga magsasaka ho. Minsan nga pag uwi namin, may padala pa yung mga magsasaka eh. Doon yung mga tanim nila, ganyan. So, after yun ng mga lectures, ng mga pinresent na yung inyong mga... Oo. Ngayon, pagdating nun na sa DevCom, wala na. Hindi na, pirmi na sa office at lahat na panay na na. Wala na yung Iba yung FHD at saka ibang function. So, ayun po, parang any last words po bago tayo matapos sa ating maikling panayam na to? Yun lang, nagpapasalamat ako doon sa mga taong ginugol ko sa DevCom dahil at least kahit paano nakatulong ako sa DevCom at saka sa mga estudyante na na-service ko noon. Yun lang, okay. And final question, yung sa parang present state ng Pilipinas ngayon, do you think DevCom as a discipline, as a means to, kumbaga, to make people's lives better, naging successful ba ang development communication as a field? Na pag tiningnan nyo ang present state ng Pilipinas ngayon, parang personal... Pwede rin kasi mahalaga ang development communication kasi sa pagitan ng development communication, yung lahat ng mga bagong sa pagitan ng communication na naipaparating sa mga tao. Yung mga tao. Yung mga modern and technical na communication sa pagitan na ipadarating nila sa mga tao. Kaya kaya importante rin ang communication. Yun naman ang target nila ang ng communication Kaya nga dinevelop yan yung college na yun Kaya lang yung iba, hindi pa na-appreciate yan. Kasi iba ang kanilang Pero ang dami ng mga nag-aaral ng ibang bansa. Halos mga scholar sa ibang bansa dyan sa development communication. But do you think it was successful? Yung kanilang goals, naging successful ba? Tingin nyo? I think successful lang Kasi marami na rin graduate yan na nasa ibang nasa mga malalaking na university tsaka iba nasa private companies na mga Or yung through communication, through development communication. Kasi yung naman, development communication, naging successful ba siya sa pagpaparating ng mga mensahe sa mga magsasaka, sa mga fishermen? Naging successful naman, Successful nga sila. Kasi nga, base katulad ng Farm and Home Development Office, yung aming opisina nung una. Nag-ano sila, nag-consult sila sa DevCom. Ano ba ang magaling na approach sa farmers na para ang development communication ganito ang gawin nyo, ganito ang gawin nyo, ganito. Dahil ang communication, expert sa kung sino ba yung anong klase ng tao ang a-approachan mo, kung anong communication dapat mong gawin diyan, kung Yun, inya-advise ng sa mga technician. So kaya yung through development communication,
yung pakikipag-usap mo sa mga farmers, yung naituturo ng DEP kung ang tamang pamamaraan. Yun ang isang ng development communication. Ayan, so, maraming salamat po Mr. Oscar Lihaco sa pag-unlock sa amin ng itong maikling panayam na to. So muli ako